Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. So eto, nagre-relax dito ako. Diba? Kararating lang namin ni Nu, galing kami sa mall. So kumain kami sa restaurant. Nag-dinner na kami doon kasi para hindi na kami kumain dyan sa bahay at alam mo yung gawa-gawa pa. Pumunta kami ng mall kasi sobrang init kanina. So siguro sino naboboard siya. So sabi niya tara doon tayo sa mall. Kumain kami sa restaurant ng steak, di ba? So yon, tapos walk-walk, lakad-lakad. Ayun lang naman yung pwede namin gawin doon. Wala nang iba kundi kumain. Hindi naman pwede mag-shopping kasi walang pan-shopping. Charot. So yun, so sabi ko nga grabe, thanks God talaga kasi miski pa paano itong bakasyon na to ay may naitabi naman na kahit papaano at ayun nakakaraos, 'di ba? So dumaan pa ako sa pagsubok, kamamatay lang ng tita ko. But thanks God, God is good all the time. Lagi niyong tandaan 'yan sa anumang mga pagsubok sa buhay. God is good. Lagi niyong yan, panghawakan. Walang imposible, guys. Ayun, so sa awa ng Diyos, salamat sa Diyos, na iraraos namin yung buhay namin ng bonggang-bongga sa mga pagsubok na pinagdadaanan. At sana kayo din, di ba? So, yon. So, eto, may chika tayo ngayon. Sabing ganon, mahina daw ang comm skills ni Atisa Manalo. Alam nyo guys, cannot blame another people kung gano'n naman yung tingin nila kay Atisa. Wala tayong magagawa kasi tulad nga na sinabi ko kanina sa live ko, people kasi may mga tagahanga yung mga yan so gusto nila si ganito, gusto nila si ganyan, gusto nila si ganito, so hindi mo sila mabiblame kung papipintasan nila si Atisa Manalo kasi ang purpose nila ay pintasan talaga si Atisa Manalo. Wala kang magagawa doon kasi number one, dahil siguro nakikita nila balakid to sa kandidata nila at ando doon yung comparison, kino-compare nila na etong si kandidata nila mas malakas more than doon kay Atisa at hindi mo yan nun silang masisisi. And then talagang ganun yung magiging reaction nila sa kandidata mo lalo na kay Atisa kung nakikita nila ay ito yung tinik sa kanilang kandidata. Kaya may mga reaction niyang ganyan at hindi yan mawawala sa eksena. So gagawin nila yung lahat ng makakaya nila kasi they feel na parang, hindi naman yan malakas, hindi naman yan kakabog. So ang nakikita lang kasi nila yung kandidata nila. To be honest, kung tatanungin mo, no need to be worried kung anong mga sinasabi nila kasi hindi naman yung importante. Ang importante ay nakakapag-deliver si Atisa Manalo ng bonggang-bongga sa mga eksena niya. So nagagawa niya yung part niya bilang kandidata. And I realize at the end of the story, kaya nga kami nakikita namin yung laban ni Atisa Manalo kasi bukod dun sa syempre yung physical na kaanyuan niya nakikita mo naman she's pretty and talagang nandoon isa sa mga kandidata na angelic face dito sa Miss Universe Philippines and then you can tell na ay mukhang siya talaga to, di ba? Kasi syempre kung beautiful face ang pag-uusapan, isa nga si Atisa Manalo talaga sa may angelic face dito na kandidata. Plus, sinasabayan niya ng kanyang performance level. Yung performance level niya, she's good. At parang feeling ko naman talagang nagagawa niya yung dapat niyang gawin. Her styling is perfect. So, kumbaga, kung pagbabasihan mo talaga yung bawat aspeto, beauty, body, and then brain, pasok doon si Atisa Manalo. Plus nandoon na consistent ba siya sa ipinapakita niya, pinapakita niyang lakas, pinapakita niyang galing. Yes, andoon yung consistency niya at kahit kayo nararamdaman yan, kahit saan mga page ay laging nagna-number 1 or nagna-number 2, hindi siya nawawala sa top 5 na kahit sino man. So nandoon pa rin na si Atisa Manalo ay very strong na candidates. Kaya ganun yung reaction ng iba. At hindi mo naman yun maiiwasan na ganun yung maging reaction nila kasi syempre pambato nila to at ang gusto nilang winner dito syempre yung kandidata nila, di ba? So doon sa mahina ang comm skills,
Tulad nga ng sinabi ko, hindi ko naman nakikitaan na ang hina ng comm skill ni Atisa. To be honest, ang kanyang comm skills, yung kanyang mga sagutan is according to her experience. And then, nanggagaling yun sa puso niya, yung mga sinasagot niya. And I think, bilang isa sa mga lumalaban sa padyo, napaka-importante na yung answer mo is, alam mo yun, yung galing sa puso. Yung sincerity is from your heart is the one of the best talaga na parang kung iisipin mo, okay. So, magandang tawag dito, halimbawa para sa isang kandidata na nag-join or lumalaban sa isang beauty pageant. And then, I think, doon panalo si Atisa. Kasi, ang importante is nakakapag-deliver, alam niya kung paano sumagot, alam niya kung saan niya uhugutin yung mga sagot niya, and marunong sumagot. Hindi mo masasabi na, ay nako, wala naman siya, kinakabahan. Medyo mas alangan yung pangako kay Baguio kasi si Baguio parang hindi niya pa post yung sarili niya kung paano siya sasagot sa isang question. Hindi ko rin masabi na mahina ang comm skills ni Baguio kasi nakakapag-deliver siya. Ang problema lang, hindi niya pa na talagang alam kung paano ba sasagutin yung mga ganitong question. Hindi niya pa na, kumbaga parang hindi pa siya sanay kasi siguro first timer niya. Ayun lang yung problema kay Baguio. Si Victoria Velasquez Vincent, mature na rin kung paano magsalita pagdating sa Q&A, and then I think she's good, di ba? Stacey Gabriel, alam naman natin na she eloquent, at talagang yung sinasabi niya, alam mo yon na talagang kalaban. So, ganun din naman si Alexi. So, dito, pagdating sa Q&A, you cannot blame everyone na parang, hindi siya magaling, mahina yung comm skills niya. Depende na yun sa kandidata kung paano siya magpapaliwanag doon sa sinasabi niya pagdating sa dulo ng competition. So, yun. So, pag dumabot na sila sa Q&A. That's why na pwedeng swerte yung iba, makuha yung corona. Pero, sa ngayon, nakikita ko pa rin it's Atisa manalo talaga sa competition na to. Kasi nga, yung consistency, styling, and then yung profile. So, wala akong masabi. Kumbaga, parang she's still na parang para sa akin na nakikita kong mananalo sa coronation night. And I think she will be the next Miss Universe Philippines. Ayun yung abangan natin kung mapuprove niya ba sa atin yon. Kasi wala naman ako nakikitang iba din na talaga masasabi mo na hihigit pa sa profile ni Atisa Manalo. Maliban na lang talaga yung mga pagsusunod-sunod ng ranking nila. Ayun talaga si Atisa, and then Victoria Velasquez Vincent, and then Stacey, maybe Taguig or Iloilo, Baguio, and Pampanga. Si Pampanga medyo din to, titignan mo din kasi si Pampanga talagang kung beauty wise, pasok ang beauty ni Pampanga. And then may mga dark horse candidates katulad nila Palawan, Mandawi. Magaling si Mandawi kung tutusin. I love yung com skills ni Mandawi. And then sino pa ba? Maraming kandidata guys na talagang lumalaban, either Southern California. Isa din niya sa mga mapapansin mo na maganda din ang execution, di ba? Maganda din yung performance na ipinapakita. So, hindi natin alam. Basta nandoon lang ako, for now, it's still Atisa Manalo. Eh, yung comm skills daw ni Alexi Brooks, panalo ba? Oo naman. Panalo yung comm skills ni Alexi. And then, wala akong nakikitang mali sa ginagawa niya. Sobrang, doon na lumalaban naman. And then, possible na siya ang makoronahan din sa mga susunod, di ba? Sa mga possible na sa kanya mapunta yung corona. So, just wait the coronation night. Tignan natin kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona sa kanila. But yung sasabihin mo mahina yung comm skills ni Atisa Manalo, ay hindi ako naniniwala dyan kasi naririnig ko naman kung paano magsalita si Atisa Manalo. And she's inspiring sa atin lahat. At nakikita ko na malakas yung laban niya sa competition. So, possible pa rin talaga na kay Atisa mapunta ang corona. So, yung iba daw, paano naman daw, hindi daw ba pwedeng manalo? Pwedeng manalo kung matatalo nila si Atisa. So, may chance naman kasi
malalakas din naman, di ba? Tulad nga na sinabi ko, Victoria Velasquez, Vincent Iloilo, and Stacy, si Taguig, si Baguio, Pampanga, and another candidates maybe. So hindi natin alam. Basta nandoon lang na lahat naman sila tinatry nila yung best nila. Unpredictable nga, 'di ba? Kasi wala pa tayo masasabi na sure win. Kumbaga, sino pa lang yung nakikita mo talagang malakas sa ngayon. At that is Atisa Manalo. So, yon. So, tignan natin guys kasi the game talaga pwede mag-game changer to eh. So, just chill, support your candidate and pray for her. So yon. So guys, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo sa pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay nyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.